Here, look. Where'd he go? Okay, kid. You want to throw bricks? Go ahead, throw another one. Come on, Marv, get up. You don't have any more bricks. He's out of them. Wow. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, comedy, family na tinatawag na Home Alone 2, Lost in New York. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Makalipas ang isang taon, sa panahon muli ng Pasko, naghahanda na naman ang pamilya para bumiyahe kinabukasan. Sa pagkakataong ito, pupunta sila sa state ng Florida, ngunit ayaw ni Kevin na magpunta roon at mas gusto niyang gugulin ang Pasko sa ibang state. Nakakita siya ng isang advertisement sa TV tungkol sa isang sikat na hotel sa New York. Sa gabi, may musical show ang paaralan at kasama roon si Kevin at ang kanyang mga kapatid. Nanunood din ang buong pamilya. Dumating ang turn ni Kevin na kumanta ng mag-isa, ngunit inasar siya ng nakakainis na si Buzz at pinatawa ang mga manunood. Mas lumakas pa ang tawanan ng audience kaysa sa boses ni Kevin habang kumakanta. Nagulat si Kevin kung bakit sila tumatawa at doon niya naintindihan na si Buzz ang dahilan. Tinulak niya ito at nagkagulo. Natamba ang mga bata at nasira ang mga dekorasyon sa entablado. Sinigawan ni Kate si Kevin at itinuring siyang dahilan ng lahat ng nangyari. Nagtipon ang pamilya sa gabi. Humingi ng tawad si Buzz sa ginawa niya at sinabing childish ang kanyang ginawa, at personal siyang humingi ng paumanhin. Ngumiti si Kate at hiniling kay Kevin na humingi rin ng tawad, ngunit tumanggi si Kevin. Ipinaliwanag niya na tinulak niya si Buzz dahil siya ang nangasar. Alam niyang uulitin lang ni Buzz ang parehong ginagawa dahil hindi naman ito napaparusahan. Sinabi ni Kevin, bakit ako hihingi ng tawad kung ayokong ang magpasko kasama ninyo sa Florida? Pagkatapos nito, umalis siya at umakyat sa kanyang kwarto. Sinundan siya ng kanyang ina at sinabi, noong nakaraang taon, nagkaroon din ng ganitong problema at nauwi iyon sa pag-iwan mo mag-isa sa bahay. Dahil humingi na ng tawad si Buzz, kailangan mo ring humingi ng tawad sa kanya. Iiwan muna kita para mag-isip, at hihintayin kitang bumaba para humingi ng tawad. Sinagot siya ni Kevin, hindi ako hihingi ng tawad kahit kanino. At sa totoo lang, ayoko talagang sumama sa inyo sa Florida at hindi ko na rin kayo pinagkakatiwalaan. Kung may pera lang ako, mas gugustuhin kong magbakasyon mag-isa sa Pasko, nang wala kayo, at mas may enjoy ko pa iyon kaysa kasama kayo. Sinabi ni Kate, natupad ang hiling mo noong nakaraang taon, kaya posible ring matupad ulit ngayon. Sagot ni Kevin, sana nga. Nasaktan si Kate sa sinabi niya at umalis. Kinabukasan ng umaga, dumating ang mga airport car. Late na naman ang lahat ng nasa bahay. Mabilis nilang kinuha ang kanilang mga gamit at sumakay sa sasakyan. Ipinamigay ni Kate ang mga tiket at siniguro niyang naroon si Kevin. Where's Kevin? 14. Pagdating sa airport, kinuha ni Kevin ang maliit na bag ng kanyang ama dahil gusto niyang kumuha ng mga battery. Pagkatapos nito, nagtakbuhan ang pamilya para makahabol sa eroplano dahil late na naman sila. Huminto si Kevin sandali para ilagay ang mga battery sa kanyang recorder. Tumakbo ang buong pamilya at walang nakapansin na huminto siya. Nang matapos si Kevin, sinubukan niyang humabol, ngunit sa ibang direksyon napunta ang pamilya at sa ibang direksyon naman siya napunta. Sumakay na ang pamilya sa eroplano. Tumakbo si Kevin kasunod ng isang lalaking may suot na kaparehong jacket ng kanyang ama. Nabunggo niya ang isang flight attendant at nasaktan siya. Ipinaliwanag niya na kakapasok lang ng kanyang ama sa eroplano. Hindi na tiningnan ng flight attendant ang ticket niya at dinala siya sa inaakala niyang ama. Itinuro ni Kevin ang lalaking kamukha ng kanyang ama, kaya isinakay siya ng flight attendant sa eroplano na papuntang New York. Sa ganitong paraan, muli na namang nahiwalay si Kevin sa kanyang pamilya. Nakaupo siya sa kanyang upuan, hindi pa rin namamalayan ang nangyaring problema. Kasabay nito, ang eroplano ng kanyang pamilya na papuntang Florida, ay nagsimula ng humandar. Nakaramdam si Kate na may mali, ngunit tiniyak ni Peter sa kanya na ayos lang ang lahat at kumpleto ang mga bata. Pagdating ng eroplano ni Kevin sa New York, bumaba siya at hinanap ang kanyang pamilya, ngunit nagulat siya nang wala siyang makita. Samantala sa Florida,
tuluyang bumigay si Kate nang matuklasan niyang wala si Kevin. Doon na napagtanto ni Kevin na nasa state siya ng New York. Muli na namang natupad ang kanyang hiling. Hindi siya nalungkot, bagkus ay natuwa pa siya. Nagpa siya siyang libutin ang lungsod at mag-enjoy. Naglakad siya, nakita ang mga tanyag na lugar sa lungsod, at kumuha ng mga litrato sa bawat pinuntahan niya. Samantala, sina Kate at Peter ay pumunta upang i-report ang pagkawala ng kanilang anak. Inakala ng opisyal na nasa Chicago Airport pa rin si Kevin at hindi man lang pumasok sa isip niya na nakasakay ito sa ibang eroplano. Sinabi niya sa kanila, ipapaalam ko ito sa Chicago Airport Security. Laking gulat natin nang makita sina Harry at Marv sa state ng New York. Nakatakas pala sila sa kulungan at nagtungo rito, ibig sabihin ay nasa parehong state sila ni Kevin. Nagnakaw sila ng pera mula sa isang taong naglalakad sa kalye. Habang naglalakad si Kevin, may nakita siyang isang babae na napapalibutan ng mga kalapati, kaya natakot siya sa itsura nito at tumakbo palayo. Pagkatapos, tumawid siya ng kalsada sa ilaw trapiko. At ang hindi niya alam na, nakasalubong niya ang dalawang magnanakaw. Pero si Harry nakaramdam na may nakasalubong sila na isang bata na mukhang familiar na mukha. Kaya hindi na nila pinapakialaman ang bata at nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Pagdating ni Kevin sa hotel, namangha siya sa ganda ng loob ng hotel na kanyang gustong puntahan. At para makakuha siya ng booking sa hotel, gumawa muna siya ng paraan, kaya nagre-record siya ng boses sa kanyang sarili at ginawa niyang boses matanda ang kanyang record. Kaya tumawag siya sa telepono ng agent para makakuha ng hotel room gamit ang credit card ng kanyang ama. At sa kanyang pagpunta sa isa sa mga empleyado, may isang empleyado na nagtanong sa kanya, nasaan ang tatay mo? Sinagot ni Kevin, may meeting ang tatay ko at darating din siya mamaya. Ibinigay niya sa akin ang credit card niya para i-book ang kwarto. I-book mo ako ng kwarto gamit ito. Pinaniwalaan siya ng empleyado. Samantala, sinabi ng opisyal kina Peter at Kate na walang bakas si Kevin sa airport. Humingi siya ng litrato ni Kevin para mahanap ito. Kukunin na sana ni Peter ang litrato ni Kevin mula sa kanyang wallet, ngunit dito niya napansin na wala ang wallet niya. Nasa bag pala ito, at ang bag ay kay Kevin dahil kinuha niya iyon habang naghahanap ng mga battery. Nalaman ng opisyal mula kay Peter na ang credit card ay nasa wallet din. Kaya sinabi niya, makikipag-ugnayan kami sa bangko para sa oras na gamitin ng anak ninyo ang card, agad naming matutukoy ang kanyang lokasyon. Sa parehong oras, dumating si Kevin sa kanyang kwarto sa hotel at namangha siya rito. Masaya siya sa malaking kama at sa maraming suite. Pagkatapos, bumaba siya sa swimming pool, kumain ng kahit anong gusto niya, at nanood ng TV. Ginugugol niya ang bakasyong matagal na niyang pinapangarap. Maya-maya, kinuha niya ang notebook ng kanyang ama at nakita ang address ng kanyang tiyuhin na nakasulat doon. Naisip niyang puntahan ito para humingi ng mga regalo. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang pamilya, binuksan ang bintana, at sinabi, "Good night, Mommy." Sa parehong oras, sinabi rin ni Kate sa kanyang anak, "Good night." Kinabukasan ng umaga, naging kainahinala ang empleyado ng hotel kay Kevin dahil hindi pa rin nagpapakita ang kanyang ama. Nagsinungaling si Kevin at sinabi, "Kasama ko ang tatay ko sa kwarto kagabi at lumabas lang siya." Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng empleyado at sinuri ang reservation ni Kevin, at noon niya nalaman na ninakaw ang credit card. Samantala, si Kevin ay umorder ng pizza at ng limousine para sunduin siya. Hiniling niya sa driver na dalhin siya sa isang toy store. Sa kabilang banda, wala ng pera sina Harry at Marv kaya nagpa siya silang gumawa ng panibagong pagnanakaw. Sa pagkakataong ito, napagdesisyonan nilang pagnakawan ang isang toy store dahil walang mag-aakalang mananakawan ang isang laruan na tindahan sa panahon ng Pasko. Sa hindi inaasahan, dumating si Kevin sa parehong toy store na balak nilang nakawan. Pumasok siya sa loob at namangha sa dami ng mga laruan. Nakita niya ang mga batang malayang naglalaro ng mga laruan ng libre. Dumating din sina Harry at Marv at pinlano nilang nakawan ang tindahan sa gabi kapag sarado na ito. Bumili si Kevin ng laruan at binayaran ito gamit ang pera ng kanyang ama na nasa bag. Nagulat ang empleyado sa dami ng perang hawak niya at tinanong siya, "Saan mo nakuha ang lahat ng perang ito?" Sinagot ni Kevin, "Ito ang mga allowance na ibinigay sa akin ng pamilya ko." Sinabi rin niya na gustong-gusto niya ang tindahang ito dahil pinapayagan nilang maglaro ang mga bata, hindi tulad ng ibang toy store. Ipinaliwanag ng empleyado na mahal ng may-ari ang mga bata at ang lahat ng kikitain ng tindahan sa araw na iyon ay idodonate sa isang children's hospital. Nagustuhan ni Kevin ang ideyang iyon.
Kumuha siya ng $20 at i-donate ito sa Children's Hospital. Sinabi niya, mas kailangan ito ng mga bata kaysa sa akin. Nagpasalamat ang empleyado at nagpasya siyang bigyan si Kevin ng regalo dahil isa siyang kagalang-galang na bata. Binigyan niya siya ng 2 laruan na hugis carrier pigeon at sinabi, isa ay para sa iyo at ang isa ay para sa taong mahal mo, dahil ang carrier pigeon ay simbolo ng pagkakaibigan at pagmamahal. Nagpasalamat si Kevin at umalis. Ngunit pagkalabas niya ng tindahan, sumunod sina Harry at Marv at nakita si Kevin. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Tumayo sila sa likuran niya. Nang makita sila ni Kevin, napasigaw siya at tumakbo palayo. Hindi siya tinigilan ng dalawa at hinabol siya. Mabilis na huminto si Kevin para bumili ng mga kadena na hugis maliliit na bola. Inalis niya ang mga ito sa pagkakatali at ikinalat sa sahig. Kaya nadulas at bumagsak sila Harry at Marv. Dumating si Kevin sa hotel. Akala niya ay ligtas na siya roon, pero kinuha ng empleyado ng hotel ang credit card at inakusahan siyang magnanakaw. Tumakbo si Kevin palayo sa kanya at pumasok sa loob ng hotel. Hindi siya nahabol ng mga empleyado at nagkabanggaan pa sila sa isa't isa. Sumakay siya sa elevator at pumasok sa kanyang kwarto. Pumasok ang security sa kanyang kwarto, pero niloko sila ni Kevin at pinatugtog ang TV. Inakala ng security na ang ama ni Kevin ang nagsasalita. This is the concierge, sir. You was here last night too, wasn't you? Yes, sir. I was. You was here, and you was smooching with my brother. I'm afraid you're mistaken, sir. All right. I believe you. But my Tommy gun don't. Get down on your knees and tell me you love me. I love you. You gotta do better than that. I love you. I'm gonna give you to the count of 3 out my door. Sinamantala ni Kevin ang kanilang pagkakagulo at tumakas siya palabas sa likurang pinto. Ngunit nang bumaba siya sa garahe, nakita niya sina Harry at Marv na nasa harapan niya. Nahuli nila siya, isinama, at umalis sila. Balak nilang dalhin si Kevin sa subway para pahirapan siya nang walang makakakita. Sa katangahan ni Marv, ikinwento niya kay Kevin kung paano nila ninanakawan ang toy store sa gabi, ngunit agad siyang pinatahimik ni Harry dahil hindi niya dapat ibinubunyag ang kanilang plano. Pagkatapos, huminto sila sa isang tawiran ng mga naglalakad. Nag-isip si Kevin kung paano siya makakatakas. May naisip siyang paraan. Inistorbo niya ang babaeng nakatayo sa harapan nila. Inakala ng babae na hinaharas siya ng 2 lalaki kaya sinuntok niya ang mga ito. Sinamantala ni Kevin ang nangyari at tumakas. Sinubukan nilang habulin siya, ngunit nakasakay si Kevin sa isang karwahe at nawala sa paningin nila. Hindi pa rin sila sumuko at ramdam nilang mahuhuli pa nila siya muli. Samantala, ang pamilya ni Kevin ay nasa isang hotel malapit sa airport habang hinihintay ang tawag ng pulis. Naiinis at nalulungkot sila dahil ito na ang pangalawang beses na nasira ni Kevin ang kanilang Christmas vacation. Maya-maya, tumawag ang opisyal kay Kate at sinabi, nalaman namin na nasa New York ang anak ninyo dahil ginamit niya ang credit card sa isang hotel doon, pero hinahanap siya ng pulis dahil nakatakas siya mula sa hotel. Nagpa siya si Kate na pumunta sa New York at sinabi niyang tiyak na tumakas si Kevin dahil sa credit card. Inakala ni Peter na baka pumunta si Kevin sa bahay ng kanyang kapatid sa New York. Totoo nga, pumunta si Kevin sa bahay ng kanyang tiyuhin, ngunit walang tao roon dahil nagdiwang ng Pasko sa France ang tiyuhin niya. Nang malaman niyang walang tao sa bahay, naglakad siya sa paligid, ngunit natakot siya sa itsura ng mga taong nakikita niya dahil karamihan sa kanila ay mga walang tirahan. Pinaran niya ang unang taxi, ngunit nakakatakot din ang itsura ng driver kaya agad siyang bumaba. Pumasok siya sa parke at ninais na matapos na ang bakasyong ito at makabalik na sa kanyang pamilya. Maya-maya, muling lumitaw sa harapan niya ang babaeng napapalibutan ng mga kalapati. Gusto sana niyang tumakbo, ngunit napansin niyang naipit ang kanyang paa. Tinulungan siya ng babae at inalis ang pagkakaipit ng kanyang paa. Agad siyang tumakbo palayo, ngunit huminto siya nang mapagtanto niyang tinulungan siya ng babae. Bumalik siya upang humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na natakot siya dahil sa itsura nito at sa mga kalapiteng nasa paligid niya. Sinabi niya, siguradong mahal ka ng mga kalapati dahil lagi silang nasa tabi mo. Lumapit ang babae at pinatapon siya ng pagkain para sa mga kalapati. Namangha si Kevin sa tanawing sabay-sabay na lumalapit ang mga kalapati sa pagkain. Tinanong niya ang babae kung may alam itong mainit na lugar na maaari niyang matuluyan. Sinabi ng babae, may alam akong magandang lugar,
at dinala siya nito sa opera house, partikular sa itaas na bahagi kung saan naroon ang mga instrumentong pangmusika at ang mga kalapati. Sinabi ng babae, wala akong mga kaibigan. Ang mga kalapiting ito ang mga kaibigan ko at sila ang inaalagaan ko sa buhay ko. Kapag nakikita ako ng mga tao sa kalye, binabaliwala lang nila ako. Sinabi ni Kevin, parang pareho tayo ng sitwasyon. Sa bahay, parang wala rin akong halaga at binabaliwala ako ng lahat dahil ako ang bunso. Sinabi ng babae na lahat ng tao ay gustong mapansin at may makinig sa kanila. Ikinwento niya ang kanyang buhay at sinabi, 2 years ago, engaged ako, pero tumigil na akong mahalin ng fiancé ko. Simula noon, nawalan ako ng tiwala sa mga tao at natatakot na akong magmahal muli at masaktan ang puso ko. Sinabi ni Kevin, subukan mo lang ulit at ulit, baka hindi naman talaga basag ang puso mo, at baka kapag sinubukan mong magmahal muli, maging maayos ang relasyon. At kung talagang basag ang puso mo, hindi ka sana magiging mabait sa akin. Nagpasalamat ang babae sa kanyang payo at sinabi, ito ang unang beses na may nakausap ako matapos ang maraming taon. Pinayuhan din niya si Kevin na gumawa ng mabubuting bagay tuwing Pasko. Nagpasalamat si Kevin, nag-wish ng swerte para sa kanya, at umalis. Naglakad siya palabas at may nakita siyang isang batang nasa balkonahe, at naalala niya ang sinabi ng may-ari ng tindahan tungkol sa pagdodonate para sa mga bata. Pagkatapos nito, tumakbo si Kevin para pigilan sina Harry at Marv sa pagnanakaw sa tindahan. Pumasok siya sa bahay ng kanyang tiyuhin gamit ang ventilation opening at doon niya iginuhit ang plano kung paano niya mapipigilan ang mga magnanakaw. Kumuha siya ng ilang gamit sa loob ng bahay at nagsimulang maghanda ng mga bagong patibong dahil balak niyang akitin ang mga magnanakaw papunta sa bahay na iyon. Mas matitindi ang mga patibong na inihanda niya kaysa noong huli, at wala siyang balak na maawa sa kanila. Samantala, dumating si Kate sa hotel na tinuluyan ni Kevin at sinisi ang mga empleyado dahil hinayaan nilang makatakas ang kanyang anak. Sinubukan nilang humingi ng paumanhin at inalok siya ng libreng kwarto bilang kabayaran, ngunit wala siyang pakialam at sinabi niya, na wala ang anak ko at hindi ko alam kung nasaan siya. Sinabi ni Peter, pupunta ako sa presinto at ikaw na lang ang manatili sa hotel, pero tumanggi si Kate at iginiit na lalabas siya para hanapin ang kanyang anak. Sinabi ng empleyado na delikado ang New York City at puno ito ng krimen. Ngunit determinado si Kate na hanapin ang kanyang anak at wala siyang kinatatakutan. Sinampal niya ang empleyado nang muli itong magsalita. Kasabay nito, nagsara ang toy store. Lumabas sina Harry at Marv mula sa pinagtataguan nila at ninakaw ang lahat ng pera sa vault. Dumating si Kevin sa tindahan at nakita sila. Gumawa siya ng maliit na patibong sa may pintuan. Pagkatapos, inakit niya ang kanilang atensyon at kinunan sila ng litrato gamit ang kanyang kamera. Binabasag niya ang bintana ng tindahan para tumunog ang burglar alarm. Nagalit ang mga magnanakaw at mabilis na tumakbo palayo bago pa dumating ang pulis. Paglabas nila, naapakan nila ang patibong sa labas. Lumipad si Harry sa ere at bumagsak sa ibabaw ng kotse. Muli silang kinunan ni Kevin ng litrato kaya lalo silang nagalit at hinabol siya. Tumakbo si Kevin papunta sa bahay ng kanyang tiyuhin at umakyat sa bubong para asarin sila. Pinakalma ni Harry si Marv at sinabi, huwag mong kalimutan na dahil sa kanya tayo nahuli noong huli. Ngunit inisip ni Marv na wala ng plano si Kevin ngayon at madali na siyang mahuhuli dahil hindi naman iyon ang bahay niya. Kinausap ni Harry si Kevin at sinabi, makipag-deal ka sa amin. Ibigay mo ang mga litrato at iiwan ka naming mag-isa. Niloko siya ni Kevin at sinabi, sige, pumapayag ako. Ihahagis ko na sa inyo ang mga litrato. Pero isang bato ang inihagis niya at tumama ito sa ulo ni Marv. Gusto sanang tamaan ni Kevin si Harry, ngunit sa tuwing naghahadges siya ng bato, si Marv ang tinatamaan. Okay, kid. You want to throw bricks? Go ahead, throw another one. Come on, Marv, get up. You don't have any more bricks. He's out of it. What? That did it! Nangako si Harry na maghihiganti siya at huhulihin si Kevin. Tumayo si Marv habang nahihilo at sinubukang buksan ang pintuan sa harap, ngunit isang lubad ang nahawakan niya. Nang hilahin niya ito, tumama sa kanyang mukha ang isang pako bilang unang patibong. Samantala, sinubukan ni Harry na pasukin ang bahay sa likurang pinto. Nakakita siya ng hagdan at sinubukang akyatin ito,
ngunit may madulas na substansya pala roon kaya bumagsak siya sa lupa. Tinanggal ni Marv ang pako at binasag ang pinto. Doon niya nalaman na may butas pala na ginawa si Kevin at nahulog siya roon. Si Harry naman ay nakarating sa likurang pinto, ngunit nang basagin niya ito, bumagsak sa kanya ang mga destornilyador at iba pang mga gamit. Tumayo si Marv kahit wasak-wasak ang katawan niya. Nakatapak siya sa isang substansya na nagpabulusok sa kanya sa sahig. Tinamaan siya ng mga paint can na bumagsak sa kanya. Pagkatapos, tumayo siya para hugasan ang kanyang mukha, ngunit nakuryente siya nang hawakan ang gripo. Si Harry naman ay nag-ingat sa mga saksakan ng kuryente sa bahay. Isa-isa niya itong binubuksan habang nag-iingat. Maya-maya, inakala niyang wala ng patibong. Ngunit nang buksan niya ang isang saksakan, biglang nagliyab ang apoy at nasunog ang kanyang buhok. Pagtingin niya sa salamin, nabigla siya at isinubsob ang ulo sa inidoro. Samantala, hindi man lang nakahinga si Marv nang biglang bumagsak sa kanya ang isang sako ng semento. Nagkita muli sina Harry at Marv. Paakyat na sana sila sa hagdan para sundan si Kevin, ngunit pinigilan ni Harry si Marv at sinabi, noong nakaraang taon, tinamaan tayo ng mga paint can sa mukha, kaya magkunwari tayong umaakyat. Naloko nga si Kevin at inihagis ang mga paint can na hindi naman tumama sa kanila. Nagkunwari silang tinamaan. Nang makapaghagis na si Kevin ng 2 lata, inakala nilang ligtas na at pwede na silang umakyat, ngunit bigla silang tinamaan ng isang haligi sa mukha. Sobrang pagod na sila, ngunit hindi pa tapos ang mga patibong. Sinabi ni Kevin, sundan ninyo ako, at sinundan nga nila siya na. Parang mga tanga. Hinailan niya ang doorknob at bumagsak ang shoe rack sa hagdan, tumama sa kanila, at dumaikit pa sa pader. Pagkatapos, umakyat si Kevin sa bubong at bumaba gamit ang lubad. Dumating ang mga magnanakaw at sumunod sa kanya sa parehong lubad, ngunit may naamoy silang kakaiba. Doon nabunyag na nilagyan pala ni Kevin ng gasolina ang lubad at sinindihan ito. Tinamaan sila ng apoy, hindi nila kinaya ang init, at bumagsak sila sa lupa. Bumagsak din sa kanila ang lahat ng paint can. Nakarating si Kevin sa pinakamalapit na telepono at tumawag sa pulis para i-report ang pagnanakaw sa toy store. Sinabi niya sa pulis na ang kinaroroonan ng mga magnanakaw ay nasa parke malapit sa mga paputok. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sinadya niyang ipakita ang sarili sa mga magnanakaw. Tumakbo siya papunta sa parke at hinabol nila siya, ngunit nadulas siya sa yelo at nahuli nila siya. Dinala nila siya sa parke at sinabi, "Hindi mo sana kami ginulo dahil delikado kami." Kinuha ni Harry ang baril para patayin siya, ngunit biglang dumating ang babaeng may mga kalapati at iniligtas si Kevin. Ibinato niya ang pagkain ng mga kalapati sa mga magnanakaw. Dumagsa ang lahat ng kalapati sa kanila at hindi nila ito maalis. Nagpasalamat si Kevin sa kanya at sinindihan ang mga paputok para malaman ng pulis ang eksaktong kinaroroonan ng mga magnanakaw. Dumating nga ang mga pulis at inaresto sila. Nakita rin nila ang ebidensya ng pagnanakaw sa toy store. Masayang masaya si Kevin sa tagumpay niya laban sa kanila. Natagpuan ng may-ari ng toy store ang mensaheng iniwan ni Kevin para sa kanya. Humingi siya ng paumanhin at sinabi, "Ginawa ko ito para mahuli ang mga magnanakaw at susubukan kong magpadala ng pera para maayos ang nabasag na salamin." Naalala ng may-ari ang batang iyon. Samantala, patuloy na hinahanap ni Kate ang kanyang anak sa mga lansangan at ipinapakita ang litrato niya sa mga tao at sa mga pulis. Sinabi ng isang opisyal, "Napakalaki ng lungsod na ito at susubukan naming tumulong, pero parang naghahanap ka ng karayom sa bunten ng dayami. Isipin mo kung ikaw ang nasa posisyon ng iyong anak, nasaan ka na ngayon?" Naisip ni Kate na tiyak na nasa pinakamalaking Christmas tree sa lungsod si Kevin. At nga, nandoon nga siya sa puno. Sabi niya, "Hindi ko na kailangan ng mga regalo. Ang gusto ko lang ay ang aking pamilya at gusto kong makita na ang aking ina ngayon." Pagkalipas ng ilang segundo, dumating nga ang kanyang ina at nakita siya. Nagulat siya na ang lahat ng kanyang hiling ay natupad agad. Humingi siya ng tawad sa kanya, niyakap sila, at umalis. Ang buong pamilya ni Kevin ay nagpalipas ng gabing iyon sa isang kwarto sa hotel kung saan nanatili si Kevin. Pagkagising nila sa umaga, nagulat sila sa dami ng mga regalo na dumating sa kanila. Lumalabas na ito ay mula sa may-ari ng toy store.
Labis silang natuwa at nais nang buksan ang mga ito. Ngunit pinatahimik sila ni Buzz at sinabi, "Nasa Marangyang Hotel tayo dahil kay Kevin." Kaya siya ang unang magbubukas ng regalo. Masaya si Kevin dahil iginalang siya ni Buzz at kinilala ang kanyang presensya. Binati niya si Buzz, ngunit naalala niya ang Pigeon Lady at nagpas siyang pumunta sa kanya para batiin siya dahil mag-isa siya. Ibinigay niya sa kanya ang pigeon na nakuha niya mula sa may-ari ng toy store at sinabi, "Sa ganitong paraan, magiging magkaibigan tayo magpakailanman at hindi kita makakalimutan." Nagpasalamat siya at niyakap siya. Dito nagtatapos ang duology ng Home Alone. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Charles Igana, Lexus Mapagmahal Vlog, Tiffany Avelino, John Paul Pantilgon, Doc Cabaltera, John Dave, Arga1 on Marvs, Rain Allen Abenales, Gary Victorio, King J. Mabantos, IC Kil Romero from Taguig City, Dal Muhammad from Davao City, NG Gabaw from Palawan, Quezon, It's Me 7 from Manila City, Maximo Labandia from Mindanao, Naydalin Valenzuela from Naik, Cavite, at Yumi Del Rosario from Bulihan Silang, Cavite. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.